based dun sa aming bilang, siguro pang-4, pang-5 beses na nagsubok silang patalsikin. So, ongoing, ito, this is an ongoing ouster plot. So, mga pang-4, pang-5 na tayo dito. Ngayon, itong June 30 kasi, things will drastically change. Iyan ang naging pagbubunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV nang humarap sa media araw ng Martes. Anya, habang papalapit ang Hunyo at 30, asahan ang pagtindi ng paninira laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasama raw sa mga paninirang ito ang pagdinig ng Senado kaugnay ng naisa publikong confidential documents na nag-uugnay sa Pangulo sa illegal na droga. Yung communication plan nitong ouster plot laban kay President Marcos includes itong hearing na ginagawa ni Bato de la Rosa. Part ito, pati yung mga maisog rally, lahat ito ay para i-agitate yung taong bayan and hopefully makakuha sila ng mga active members ng EFP. Ang itinuturo ng dating senador na kumukumpas na patalsikin sa pwesto si Marcos, ang kampo ni dating Pangulong Duterte. Sir, then who is behind all of this? Si Duterte. Si former President mismo. The attempt to oust yung mga ouster plots, who could be the brains behind it? Who's initiating all of this? Based on sa information namin, is the Duterte camp. No? Sino sa Duterte camp? Ano na yan? Kumbaga, it goes without saying. Hindi naman gagalaw itong mga to pag walang imprimatur ni Duterte. Ang pakay sa ouster plot ay para patalsikin ang presidente. Therefore, sino ang papalit? Yung vice president na anak niya. Yun po yun. Pagbubunyag pa ni Trillanes, may mga retired at active police officers nang na-recruit ang mga galamay ni Duterte, ngunit bigo pang makakumbinsi sa hanay naman ng hukbong sandatangan ng bansa. Based sa impormasyon natin, may mga na-identify na active senior PNP officials na involved dito pero wala pang nare-recruit na active AFP. Ganito po, no? Pag sinabi nating ouster plot, all options on the table yan sila. Whether it's coup d'etat, rebellion, impeachment, people power, withdrawal of support, kung ano man. Ganun na lang po siguro in general terms. Pero ayon sa PNP, wala silang namomonitor na destabilization plot. Nakiusap din sila kay Trillanes na huwag nang isali ang PNP sa issue. Si Senator Bato de la Rosa naman mariing itinanggi na nagiging daan ng pagdinig sa tinaguriang PIDEA leaks para siraan ang administrasyong Marcos. Hindi lang dinay, talagang nakakahiya po yung statement na yan na inutusan ako. Never ako magpapagamit kahit kanino man. Buwelta pa niya kay Trillanes. Sabihin mo kasi Senator Trillanes, kung siya pwede madiktahan ng mga kung sino mang gusto mag-utos sa kanya, yung mga yelo o sino mga partido niya na magagamit sa kanya, kung nagpagamit siya, never ako, never. Sabihan mo, Senator Trillanes, kung ikaw isang senador na nagpapagamit sa iyong political party, sa iyong partido, para manira ng mga kalaban ninyo sa politika, wag ako, I can never be used. I swear to God, nobody dictated me. Samantala, wala pang pahayag ang kampo ni dating Pangulong Duterte sa mga sinabi ni Trillanes. John Escocio, Radyo Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.